Ika-62 kabanata sa pagpapatuloy. Nakabalik na ang ating bida at ang iniligtas na anak ni Hepe sa kanilang bahay. Na mapapakinggan ang pasasalamat ni Hepe sa ating bida. At sinabi sa kwento na si Wang Junpyong at ang kanyang asawa ay napaluha sa tuwa nang makita nilang ligtas at maayos ang kanilang anak na babae. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na pagtatagpo, hinawakan ni Wang Junpyong ang kamay ni Sung Woo-moon at nagpasalamat sa kanya. Mabilis na naniwala si Wang Junpyong at ang kanyang asawa sa paliwanag ni na Sung Woo-moon at ng kanyang anak nang ipahayag nilang walang anumang masamang nangyari. Umiiyak ang mga ito at sinabi pa sa kwento na marahil, nais din nilang paniwalaan ito. Hawak ang malaking halaga ng pera na ibinigay ni Wang Junpyong, umalis si Sung Woo-moon sa habi. Humawak sa kanyang dibdib ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na hindi niya kailangang magbigay sa akin ng gano'n ng kalaking halaga. Kahit na ako ang tumapos sa mga kriminal na yon, hindi naman ibig sabihin na nabigyan na ng hustisya ang mga biktima. Nakapikit pa niyang sinabi sa kanyang isip na pinagsisisihan ko na hindi ko sila naayos bago pa sila makapanakit ng iba. At lumipat ang eksena sa bahay na ito na sinabi ni Lady Yeon na sinabi sa ating bida na Woo-moon, ipinaalam sa akin ang sitwasyon. Narinig kong nahuli mo ang mga kriminal at nailigtas mo rin ang mga babae. Natumugon ito at sinabi na oo. Ganun nga ang nangyari. Sinabing muli sa kanya ni Lady Yeon kaharap siya na nagsisikap akong maghanap ng anumang mga pahiwatig tungkol sa mga kriminal na yon at nakakuha ako ng mahalagang impormasyon, ngunit sa mga sandaling yon, ipinaalam din sa akin na nahuli mo na sila. Natumugon ang ating bida na hindi ko alam kung nasabi na rin sa'yo, pero inutusan ako ng hepe na pasalamatan ka rin. Nakangiting sinabi ng ating bida kay Lady Yeon na sabi niya na naibalik ko ang kanyang anak na babae dahil sa pagtutulungan nating dalawa. Natumugon ito at sinabi sa kanya na bueno. Masaya akong naging maayos ang lahat. Dagdag pa niya na makikita ang mukha niya na isipin mo. Naabot mo ang iyong pangarap mula pagkabata. Hindi ba't pangarap mo ang maging isang kabalyero na may nagniningning na baluti? Na napahawak ang ating bida sa ulo at na napasabi na ha? Ito daw ba ay pagiging isang kabalyero? Natumugon sa kanya si Lady Yeon na kung ito ay hindi pagiging isang kabalyero, ano ba ito? Ang parusahan ng masasama at tumulong sa iba ay siyang tungkulin ng isang kabalyero na may nagniningning na baluti. Na nakatungong sinabi ng ating bida na ganoon ba? Maaaring magkapareho. Ngunit iba rin ito. Dagdag pa niya na tumingin kay Lady Yeon na naisip ko kung ano ang gagawin ko kung ikaw o ang aking ina ay mahuli ng mga masasamang tao. Sa tingin ko, sa ganung pananaw ko nahuli ang mga yon. Na sinabi ni Lady Yeon sa kanya na pero may bahagi sa iyo na tiyak na nais ding hulihin lang ang mga kriminal, hindi ba? Kaya't ayun na yon. Huwag masyadong mag-isip. Aking dakilang kabalyero. Na nakangiting nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na nakikita kong nabasa mo ang aking isipan at nais mo akong pasayahin. At pagkatapos ay napasuntok sa ere ang ating bida na sinabi niya na aking dakilang kabalyero. Gusto ko ito. Si Hayon. Mula ngayon, kailangan mo akong tulungan na maging mas mahusay na dakilang kabalyero. Na napatikom din ang kamao si Lady Yeon at sinabi na siyempre. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Makikita ang muka nilang dalawa na ang ating bida ay nakangiting sinabi sa kanyang sarili na nawawala ang pag-aalala ng aking puso tuwing nakikita ko ang kanyang nakangiting mukha. Salamat Yeon si Hyun. At pagkatapos ay lumipas ang 4 na araw. Na makikita na sila ay nagtitipon para umalis. Na sinabi sa kwento na si Sung Woo-moon, kasama ang Lion at Tiger Regiments ng Iron Blade Crime Battalion at ang tropa mula sa Immaculate 10 Swords. Sinabi sa kanila ni Haryong na mag-ingat daw sila at bumalik kayo ng ligtas. Na nangangalit naman ang mga ngipin ni na Eun-ha at maranang makita nila ito. Na napasabi ang ating bida sa kanya na ano daw ang problema. Na tumingin ang ating bida kay Haryong at sinabi sa isip na sa wakas, mula sa Song House, tanging sina Mara, Eun-ha at ako lamang ang napili na pumunta sa unahan. At dapat daw niyang gawin ang masusing investigasyon sa panloob na sitwasyon ng Iron Blade Crime Battalion. At lumipat ang eksena kung saan makikita na sila ay naglalakbay na sa paanan ng kabundukan. Sinabi ng ating bida habang siya ay nasa hulihan na mas tila laban ng mga nerbiyos ito.
Dagdag pa niyang sinabi sa isip na ramdam ko ang mga tao mula sa Immaculate Ten Swords na nag-uusap sa likod ko. At pagkatapos ay sinabi ng isang ito sa likuran niya na kamusta ka, Umuon. Na napalingon siya at sinabi pa sa isip na siya daw ang mandirigma na nakilala niya nang una siyang dumating kasama ang kanyang lolo. At tumugon ang ating bida na sinabi niya na mabuti naman daw siya, at siya kamusta naman daw. Natumugon ito at sinabi na makikita ang muka na naatasan ako sa pagkakataong ito na maging sa ilalim ng iyong pamumuno. Kahit na marami akong kakulangan, umaasa akong makakapagbigay ako ng mabuting serbisyo sa iyo. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ngayon, bawat leader daw ay may naka-assigned na lieutenant din. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na dapat ako ang humihingi ng iyong tawad. Makikita ang kalangitan. Na sinabi nito sa kanyang sarili kasabay ang ating bida na napaka-awkward ng sitwasyon. Sa lahat ng tao na magiging lieutenant. Noong huli kong pagkakataon, nakita ko ang mismong Palm Emperor. At sinong mag-aakalang makakasama ko ang kanyang apo, pati na ang babae, at ang kanyang tigre. Na makikita si Yunhar na nakasimangot na nakatingin sa kanya. At pagkatapos ay tumingin ito sa kanila at sinabi na ano daw ba ang tungkol sa lahat ng ito. Na isang babae naman ang lumapit sa kanila at binati ang ating bida. Tumugon din siya ng bati dito. Na sinabi niya sa kanyang isip na si Baekhyeye. Siya ang panganay na anak sa kanyang pamilya at isa ring komandante, katulad ko. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Baekhyeye na kung magkaroon daw ng digmaan at maging mapanganib ang sitwasyon, ang isang desisyon sa isang sandali ay maaaring humantong sa maraming buhay na mailagay sa panganib. Dahil kulang daw siya sa karanasan at umaasa daw siyang susundin niya ang kanyang pamumuno kung mangyari ang pagkakataon. Na sinabi ng ating bida sa kanya na kung ang desisyon mo ay tama, masaya akong susunod. Na makikita ang mata ng ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na ang Immaculate Ten Swords. Ngayon lang ba nagpasya si Baekhyeye na makipagkita sa akin? Palagi bang ganyan ang kanyang ugali? Na sinabi naman ng isang ito na hello, Umuon. Na napaseryoso naman ang tingin ang ating bida na sinabi sa kanyang isip na anak daw siya ni Baekhyeye, si Baekdugon. Kahit na pinag-aralan daw niya ang tungkol sa kanya, talagang isinusumpa ng kanyang asal ang kanyang kayabangan. At pagkatapos ay niyabangan din niya ito at sinabi na kamusta. At ano daw naman ang pangalan niya? Na ikinagulat nito. Na makikita ang muka nito na naglalabasan ang ugat na sinabi sa kanyang isip na paano niya nagawang umasta ng ganito. At pagkatapos ay sinabi niya na ang pangalan ko ay Baek Dugon. At kilala rin ako bilang una sa Immaculate Ten Swords. Tumawa ng may pang-aasar ang ating bida at sinabi na ganun ba? Baek Dugon. Tama? Baek Dugon. Hindi masamang pangalan. Kaya ikaw ang una sa Immaculate Ten Swords. Dagdag pa niya na pero Baek Dugon. Lagi ka bang nagpapakilala ng ganyan? Sobrang naiinis nitong sinabi sa isip na ang gagong to. Ginagaya niya ang tono ko ng may inis. Tumatawang ng inis pa na sinabi pa ng ating bida sa kanya na may kakaibang muka na iniisip ko kung ang pang-aasar sa'yo, Baek Dugon ng ganito ay hindi nakakahiya para sa'yo. Ikaw ay kahanga-hanga. Baek Dugon. Na makikita si Mara na nakatingin sa kanya nang nagtataka. Na ito ay nagalit na tumingin sa kanya ng kakaiba habang ito ay bubunot ng espada. Na nakatingin din naman sa kanya ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na sige na. Bunutin mo ang espada mo. Sigawan mo pa ako ng mga mura. Ngunit huminga ito ng malalim at sinabi sa ating bida na magaling ka sa pananalita. Dagdag pa nitong sinabi habang nakapikit na pero dapat kitang bigyan ng babala na mag-ingat mula ngayon. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na siya daw ay naiiba kay Baek Juryeong na anak, si Baek Hanwon. Alam daw niyang magpigil. Nang umiti ang ating bida at sinabi na sige, susundin ko ang sinabi mo. Aking cute na pamangkin. Pero ang itsura mo ay medyo nakakatakot para tawaging cute sa tingin ko. Na naiinis naman itong sinabi sa isip na itong saksakan ng bunggong. Gusto ko na siyang patayin. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na Baek Dugon. Anong dahilan ng pagbisita ng aking pamangkin sa akin? Na naiinis pa rin itong sinabi sa kanya na kulang ka sa karanasan.
Mas gugustuhin kong iwan mo sa amin ang lahat ng paggawa ng desisyon, tulad ng mungkahi ni Lady Yeye. Na makikita ang muka nilang dalawa na sinabi ng ating bida sa kanya na ganun ba? Pero bakit biglang nagbago ang paraan ng pagsasalita mo? Ayos lang ba sa inyong tahanan na kausapin ang isang tao ng ganyan? Natumugon ito na hindi. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na tinatanggap ko na kulang ako sa karanasan. Tulad ng sinabi ko dati, susundan ko ang pamumuno ng aking pamilya, pero sa mga pagkakataong sa tingin ko ay tama ang kanilang mga desisyon lamang. Natumugon si Baekdugon na sinabi sa kanya na, pero iyan ang isang problema. Kung sakaling magkaroon ng digmaan at nasa mataas na presyon ang sitwasyon, ang katumpakan at bilis ng bawat desisyon ay maaaring maging buhay o kamatayan. Maaaring wala kang oras upang mag-isip o talakayin ito sa lahat. Na sinabi sa kanya ng ating bida na ano daw naman ngayon. Na naiinis na tumugon si Baekdugon na kaya. Na sinabi sa kanya ng ating bida na parang nakalimutan mo. Ako ang iyong tiyuhin. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa kanya na bukod dito, ako ang namumuno sa misyon na ito. Pero tila sinusubukan mong agawin ang aking posisyon mula sa simula, hindi mo ba iniisip na mali yon? Na makikita ang muka ni Baekdugon na nangangalit ang ngipin na sinabi niya sa kanyang isip na itong tanga na ito ay sobrang taas ang lipad at hindi makita ang lupa. Kailangan niya ng kaunting katotohanan para magkamalay. At dito na po nagtatapos ang ika-62 kabanata. Ika-63 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng isang ito na nakaputi na sige. Tayo na at ang mga iba daw ay naghihintay na. Sinabi pa ng ating bida kay Yeye na tatanggapin ko ang katotohanang ako ay kulang. Dagdag pa niya kaharap ito na kaya't makikinig ako sa payo ni Baek Yeye, pero tanging sa mga mahahalaga at agarang bagay lamang. Nakakapagpasaya ba ito sayo? Na nakapikit itong tumugon at sinabi na oo, patawad kung kami ay lumampas. Na tumingin ng seryoso ang ating bida at sinabi na si Baek Yeye ay tila naiiba kay Baekdugon na biglang nagpakita para makipagtalo. At wala akong nakikita o nararamdamang hindi totoo sa kanya. Makikita si Baek Yeye na nakatalikod na sinabi pa sa isip ng ating bida na ang isipin daw na parang maingat na iniiwasan ni Baek Yeye ang immaculate 10 words tulad ko. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang muka nito na sa tingin ko may kabuluhan ito. Kahit na anak si Baek Yeye ni Master Hyun, ang pamilya ni na Baek Haeryeong at Baek Juryeong ay may malaking kapangyarihan sa tahanan. Na makikita naman ang lalaking nakatalikod na ito na sinabi ng ating bida sa isip na siguro ang immaculate 10 words ay sumusunod sa pamumuno ni Baekdugon. Sinabi pa niya sa isip na makikita silang tatlo na si Baek Haeryeong at Baek Juryeong ay hindi masaya sa pamumuno ni Baek Muhan, ang ulo ng tahanan. May katwiran na ang relasyon ni Baek Yeye sa ibang miyembro ng immaculate 10 words ay hindi maganda. At sinisikap niyang ipakita na matatag siya upang hindi siya maapakan ng mga ito. Naawa ako sa kanya. Na nakangiti ang ating bida na nakatingin kay Baek Yeye na sinabi pa niya sa isip na kaya't ang unang tao na dapat kong gawing kaalyado ay si Baek Yeye. Sumapit na ang hapon. At isang tao ang nagsasalita na talagang nakakapagbigay ng kapanatagan na makita ang lahat ng kasapi ng Iron Blade Bike House na sama-sama. At tumugon ang ating bida na masaya akong makilala ka. At ito ay nagpakilala na siya daw si Nam Gungsung mula sa pamilyang Nambung na namumuno sa hukbo sa unahan. Na isinuntok din ng ating bida ang kanyang kamao sa palad at tumugon ng hello, ako si Sung Woo-moon mula sa Iron Blade Bike House. At napakasarap makasama ang mga bantog na mandirigma ng Nambung. Na nakasimangot naman na nakatingin si Baekdugon na sinabi sa kanyang sarili na kahit na si Baek Yeye ay isa sa mga kinatawan, sa tingin ko ay hindi maganda na batiin ang mga bagong mukha bago si Sung Woo-moon. Mukhang parang isang tanga rin itong taong ito. Na sinabi naman ni Baek Yeye na hello. Ako si Baek Yeye. Pinamumunuan ko ang hukbo ng aming tahanan papunta sa unahan kasama si Sung Woo-moon. Natumugon si Nambung Sung at sinabi sa kanya na matagal na tayong hindi nagkita. Ginang Baek Yeye, ang walang awa na espada. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanyang sarili na nakatingin sa ating bida na hindi ba't si Sung Woo-moon ay bagong lipat mula sa kanyang nayon patungo sa Iron Blade Bike House. Oho, totoo iyon.
Tiyak na talagang kailangan nila ng mga tao kaya't ginawang leader ang isang katulad niya. Magkaharap ang Nambung clan at ang grupo ng ating bida na ang Iron Blade Bike House na sinabi sa kwento. Na tinatawag na tatlong dakilang angkan ng espada ng banal na lupa ang tatlong angkan ng mandirigma ng pamilya Nambung. Pamilya 100 skills. At Iron Blade Bike House kapag nagsama-sama. Hindi magiging mali na sabihin na ang Iron Blade Bike House at pamilya Nambung ay nasa hangganan ng Ilog Yangtze at Anhui. At kontrolado nila ang mga rehiyong ito. Dagdag pa sa kwento na tradisyonal na bihira ang makakita ng mga angkan na kumokontrol ng mga rehiyon na heograpikal na malapit sa isa't isa na may magagandang relasyon. Ito ay dahil sa tatlong dakilang angkan ng espada ng banal na lupa na alyansa sa politika na nagtanim ng binhi ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang angkan. Dagdag pa sa kwento na nagpadala ang pamilyang Nambung ng 8 master ng sining ng Martial at ng Azure Eskewa Group. Ang Azure Eskewa Group na nasa ilalim ng pamilyang Nambung, ay isa sa mga grupo ng sining ng Martial na binubuo ng 400 na tao. Sa pinagsamang puwersa ng Iron Blade Bike House, ang bilang ng hukbo ay umabot sa 700 katao. Nang makita ng mga ito si Mara, ay napasabi ang mga ito na wow. Napakaganda daw naman niya. Mayroong daw siyang isang tiyak na inosenteng, ngunit mayroon ding malakas na nakamamatay na enerhiya. At siya daw ay mayroong kakaibang alindog. Nang biglang tumingin si Mara sa kanyang gilid. Na napasimangot naman ang ibang babae na napasabi na ha. Ano daw ba ang maganda sa kanya? Na sinabi naman ng ibang babae na pero yung lalaking katabi daw ng babae, hindi daw ba gwapo? Natumugon ang isa na ha. Oo. Gwapo siya kapag tiningnan mong mabuti. Na namumula ang mga muka nito na sinabi pa sa ating bida na hindi siya tumama sa paningin ko dahil hindi siya masyadong halata o magaspang tingnan, pero talagang gwapo siya kapag tiningnan mong mabuti. Na ang mga sinasabi nila ay napapakinggan ng ating bida dahil sa nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang tainga. Na sinabi pa niya sa isip na ha. Ganyan ba ako kagwapo? Na sinabi naman ng Green ang buhok na isa sa Immaculate Tense Word na si Baek Ryong na anong silbi ng kagwapuhan kung sa totoo lang, isang gunggong lang. Na napasabi naman ang isang babae sa gilid na ha. Anong ibig mong sabihin? Na sinabing muli ng Green ang buhok na ang narinig ko na galing siya sa bayan at isa siyang walang kwentang lasenggo. Sinabi pa nito sa mga babae na madalas daw siyang maghubad na naglalakad ng lasing at nagdudulot ng gulo. Na napasabi ang ibang babae na hindi daw yon maari. Na naiinis naman ang ating bida sa kanyang naririnig at napasabi sa kanyang isip na ano. Isang tanga. Wala daw siyang ginagawa na maghubad at tumakbo. Anong mga bali-balita daw ang kumakalat? Na biglang sinabi sa kanya ni Mara na ang mukha mo pulang-pula. May sakit ka ba? Natumugon ang ating bida at sinabi na hindi. Wala akong sakit. Ayos lang ako. Na sinabi pa sa kanya ni Mara na magpagaling daw siya. Na napatitig naman ang ating bida at nagulat sa sinabi ni Mara sa kanya. At napasabi sa kanyang isip na mukhang naiisip pa rin ni Mara ang salitang sakit. At sumapit na ang gabi na makikita ang The Village Inn. Na sinabi ng ating bida na magpahinga tayo sa malapit na inn at kumuha ng mga kwarto ang bawat grupo. Na makikita ang ating bida at si Mara ay pumasok sa iisang silid. Na pinagmamasdan sila ng mga kasamahan nila. At nagbulong-bulungan ang mga babaeng ito na sinabi na nakita mo ba yon? Hindi pa nga sila kasal. Ang kapal ng mukha. Napakasama daw nila. Na napasimangot na lang ang ating bida sa kanila. At ang mga lalaki namang ito ay napaiyak na lang at napasabi na naiinggit daw sila. At meron daw pala silang ganitong klase ng relasyon. Ang gago na si Sung Humuon na yon. Na napatingin naman sa kanila si Yaya ng tahimik at walang masabi. Nang silang dalawa ay papasok na sa kanilang silid. Napatuloy pa din sa pagtitig si Baek Yeye sa kanila. Makikita ang labas ng inn na sinabi ng ating bida kay Mara na noong huli, ako ang may-ari ng kwarto kaya ako ang gumamit ng kama, pero ngayon hindi na ito ang kwarto ko kaya ikaw naman ang gumamit ng kama. Dagdag pa niya na siya daw ang matutulog sa sahig. Natumugon ito na okay. Ngunit si Yunha ay ayaw umalis sa kama. Na tinitingnan siya ni Mara. Na sinabi ng ating bida habang siya ay hihiga sa sahig na kumalma ka at matulog na. Sinabi pa niya na good night.
Mabilis na nakatulog ang ating bida. Samantalang si Mara at Yunha ay nagkakatitigan pa din kung sino ang matutulog sa kama. Na ito ay titigan ni Mara ng kakaiba. Na ikinatakot naman ni Yunha. Na ito ay nakatungong umalis sa kama na mabilis na tumalon. Nakamukmok si Yunha sa sahig samantalang si Mara ay nakahiga sa kama. Tinitingnan niya si Yunha. At sinabi sa kanya na pumunta daw siya sa kanya na ikinatuwa naman ito. Na sinabi pa niya na pwede tayong matulog ng magkasama. Halika dito. At pagkatapos ay makikita ang buwan sa labas. Na mahimbing na natutulog na si Mara at si Yunha. Na isang ahas ang lumabas sa kisami. Na mukhang pinagmamasdan sila nito mula sa itaas. Na makikita ang ulo nito na nakatingin sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-63 kabanata.